Hello guys, good morning. It's 4:51 AM pa lang dito. At ganyan pa kainit. Kadilim. So, alasing ko pa siya ata niliwanag. So, habang nagkakape, nag-transplant ako ng aking mga runner. At meron ako dito. Ito pa naman. Ito yung mixture ko. Alam ko. Rice hull. Yung ordinary soy. Galing pa to sa Andres at char. Wala ka dito yung char. And then, yung poops ng yung baboy. Alam naman siya dry. Kasi mabuhay sa guys. So, yun lang mixture ng aking lupang ginagamit ngayon. Kasi meron na kanito. Pero, madalas wala sa ordinary soil lang. Pero gano'n na ang pagkakuha. Pero importante yung rice hull para medyo buwagan at magaan yung lupa. So, ayan guys, mahayo ako mag-transplant later. Ayan. So, ayan guys, mag-transplant na tayo. Bali ang gamit kong seedling bag is ano to? 4x5. So, 4x5 So, 4 inches yung and 5 inches yung height. Yung width niya 4. So, ganyan siya kalito. Nalalagay lang natin ito dito. So, ang the best na mag-transplant, either early morning, as in dito ka-early, wala pang init. And then, pagkahapon. Pero pag mga alas 9, pag naman kayo mag-transplant. So, sobrang init sa panahon na yan. So, ayan. Yun dapat tantang pag-transplant. Hindi nyo kayang gumising na maaga. So, hapon na lang. Ayan, yun lang. Dahan-dahan lang paglagay. Kasi medyo mabigat yung ulo niya at masyadong malalaki ang dahon niya. Yan yung roots niya. Hindi pa ganun sa konti pa lang. So, hindi niya nakahawakan masyado yung body niya. So, pag dito na sa malaking seedling bag, okay na din ito. Ayan, ganito lang. Then, bibiligan natin ito ng water. So, ayan, nataninan natin. At nabiligan ko na siya ng tubig. Dapat basa siya hanggang ilalim. So, kapag nakakatayo naman siya, okay na yan. Pero pag hindi siya nakatayo, may solution tayo dyan. Gamit tayo ng tinta. Hanggang kaya yung tumayo. Pero ito, matibay naman siya. So, press mo lang sa may gilid dito. Para maging strong. Yung topic ng roots na din sa lupa. So, kalaunan, naman siya. Magkaka-roots naman siya sa lupa. So, pag naka-attach na siya, so, stable na siya. So, ayan. Ganito lang. Madali ang pag-transplant. So, kuha tayo ulit ng, ayan. Sipin pa rin ako. Ang ganda nitong nabili ko. Saan ko ito nabili? Yun sa Rizal. So, binibili ko sana yung maliit para sa 3 for 100 ko. Kasi lang wala akong mabili. Kaya yung 50 pesos ko. Pero sulit na pag sa 50 pesos. Mas matataba. Mas malalaki na siya. Sure na, mumula na siya. Kasi pag doon sa 50, limited na siya. So, medyo may, konti lang naman diferensya. Lapit na din siya pag nilipat mo siya mas malaki. Bale, ito na. So, itong gamit kong. Tapos, ganito lang pa nilipat kasi tanggal mo ito. Ayan. So, lalapag lang natin dito. At huwag yung tatakpan yung dapat ito. Sa palibot lang natin ilalagay yung lupa. Hindi natin gagalawin yung original niyang lupa na nakadikit na yun sa ating seedling. Yun sa strawberry runner. Sa palibot. And then, importanteng kinatak-tak-tak-tak talaga yan. So, isang sikreto yun. Kasi dapat filan yun. Malagyan ng lupa yun sa ilalim. Sabagay, ma-check naman natin kung sapat na yung lupa.
pag nagdilig tayo kasi papailalim yan. Kaya importante magdidilig tayo after nun. Dito tayo magdidilig sa top niya. So, iniiwasan natin malagyan ng lupa yung crown niya. Ayan, ganyan lang. So, dapat umaapaw ang tubig muna. Pag nag-transplant tayo, dapat umaapaw. Para ma-absorb ng water hanggang sa ilalim. So, ganun lang. Then, kung makikita nyo, ayan o, hindi ko tinakpan yung crown niya, ha? Hanggang ganyan lang talaga siya. Tapos, kung magdidilig tayo, dito na sa ilalim, kung magalag. Ito guys, ang aking workplace dito sa aking garden. Look. So, ayan. Yung mga alaga. Ayan. Ayan. Ayan guys. Dito ako madalas tumatambay, nagkakape, habang nag-garden. Ito yung mabango kong seedling na transplant. Ayan. Ito may lavender ako dito. Ayan yung stevia ko. Pinapalaki ko. Ayan. Yan, hindi pa tapos. Okay lang yan. Yan ang pang lupa. Ayan. So, hindi naman kailangan nasa maayos lagi. Hindi maayos din soon. Ayan. Medyo maayos na din noon. Dati ang gulo-gulo niyan. So, look guys, oh. Diba, namumulaklak ang aking mga flowering plants here. Bigay ni Ate Jo yan sa akin. So, mga 4 years na tayo. At, ito yung lavender ko. Inaantay ko siyang mamulaklak. Hanggang ngayon, hindi pa siya mamulaklak guys. Bigyan naman ako ng tips paano siya mamulaklak. Ayan. Panay lang akong transplant cutting. Nag-propagate lang ako. Padami lang ako ng padami. Hanggang mamulaklak siya. So, kung may pakomment naman yung marunong pabulaklak ng lavender plant. Yan, hintayin ko po. Thank you for watching. Bye. Hello guys, good morning. It's 4:51 AM pa lang dito. At ganyan pa kainit. Kadilim. So, alasin ko po siya ata yung So, habang nagkakape, nag-transplant ako ng aking mga runner. At meron ako dito. Dito pa naman. Ito yung mixture ko. Ano lang ito? Rice hull. Yung ordinary soy. Galing pa ito sa Andres at char. Wala ka dito mo char. And then, yung poops ng ng baboy. Ano naman siya, dry. Kasi maboy sa bahay. So, yun lang yung aking lupang ginagamit ngayon. Kasi meron ako nito. Pero, madalas wala so ordinary soil lang. Pero gano'n na ang pag-akuha. Pero importante yung rice hull para medyo buwagag at magaan yung lupa. So, guys, samahan niyo ako mag-transplant later. Ayan. Watch mo na.